finds a faithful friend, finds a treasure. Magandang buhay mga ka-TH, welcome back sa ating channel para sa ilang minuto na pag-analyze nitong mga markers nyo. At meron tayong natanggap ditong magandang markers for treasures. Bago tayo mag-umpisa nito, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga ka-TH. Okay, shoutout tayo kay Christian Luzada, kay Amiro Chicaba, Intensity, Angelito Capistrano, dating Naliman Salay. Shoutout din kay Danny Flores, Hyacinth Fimia, Robert Cabunilas, User CE5, kay Yumer Anuevo. Shoutout kay Ria Bergonzado, kay Raul Trangia, Archie Batak, Glenn Mario, Aris Albay, Ronnie Lucas, Rodel Carduna, Obligado. And lastly, shoutout tayo kina Val Habana, kay Jimmy Gramatico, Sans TV, Desiderio Lamsin, Pedrito Anlangoy, Oliver Albarazin, Madan Canonigo, at kay Junjun Rosalina. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga ka-TH sa ating mga ka-TH in abroad. Kumusta kayo dyan? Okay, so eto na ang video na padala sa atin. Atin muna panoorin ang buong detalye ng video ito bago tayo mag-umpisa sa ating parcel analysis. Okay, welcome back mga ka-TH. Ito yung mga picture na padala sa atin. Itong unang picture dito ay hindi tayo makapagsabi na ito yung marker. Kasi wala siyang sign na belongs to Yamashita Treasures. Ang mga butas dito ay pwedeng natural lang yan. Pero kapag may katabihan na sign for treasure, automatic na siya ay legit marker.
Okay, so ito ay hindi muna natin to i-analyze. Puntahan, hanapin natin yung mga, meron akong nakitang magagandang marker kanina. Sandali lang ha. Okay, ito isa ito sa maganda na pwedeng sign for treasures. Kita nyo, may mata, may ilong, at ang kanyang bibig ay diamond sign na may butas. Okay, so yung ganyan na yan ay treasure under na yan, automatic. Okay, ang item niyan ay tingnan tong dalawang dulo niya kung saan ang merong counter sign, pero ang item ay nasa baba ng ilalim ng bato na ito. Okay, atin yan babalikan mamaya. Atin muna tingnan lahat ng padala sa atin ng mga signs. Itong dito, marami ito na natural pattern sa mga bato. Kailangan talaga ay yung sinilisil, ginawa ng tools na marka ang ating hinahanap, hindi yung natural pattern. Okay, kaya kailangan mapanuri kayo, wag basta-basta maghukay ng mga nakikitang kung ano-ano na pattern sa bato. Itong square, itong pinakamaganda na signs dito sa inyong pinadalang picture, kasi doon sa video makikita natin na mayroong naka-curve line sa baba niya. Okay, so automatic yan. Dito na yan sa harapan or dyan lang talaga sa baba niya. Okay, so mag-umpisa na tayo sa ating analysis. Sandali lang. Okay mga katiyats, unahin natin tong square. Ang square sign, lalo na kapag pantay katulad nito ang mga sides, square na square siya, ay treasure under yan, wala nang puntahan. Maliban kung yan ay pahaba, ganyan, rectangle, pwedeng merong distansya. Pero kapag na ganyan, na mga pantay na square, treasure under ang puntahan yan. So under sa bato na ito. Ngayon, meron ito na linya ay pwedeng man-made yan, at kapag man-made yan, automatic na dito na tayo maghukay sa kanyang harapan. Okay, example, ito yung bato, ito yung lupa, yan ang ground, ito yung square sign, ito yung line na nagaganyan. Okay, so dyan lang tayo mismo sa kanyang harapan. Dito tayo maghukay mga katiyats. Ito na portion dito. Okay, harap na talaga ng bato. And then, yan. Punta tayo sa ating test dig. Test dig tayo ng 2 to 3 meters. And then, kung walang makuha dito, mag-drift na tayo papunta sa ilalim ng sa below ng rock. So, dito tayo sa kanyang baba. Yan ay ilalim na 3 meters tayo mag-drift. Okay, at ingat lang kayo, lagyan nyo ng mga timber, baka babagsak ang lupa o ang bato, madaganan kayo sa ilalim. Okay, yan ang itong pinaka magandang marker sa video na nakita ko. At yung parang mata sa itaas, ito yata yun. Napansin ko dito, naka-align pala ito. Kung ito man yung mata, yan, i-align natin dyan, ay tamang-tama, bababa siya dito. Ayan, ito yung linya. Ganyan, kapag ganito na mga yan na sign, nakita nyo, treasure under. Pero kung baliktarin niya dito, treasure at the back of the rock. Kung dito naman ang square or dot, ang puntahan ay dito na portion. Dito tayo. Kaya kapag ganito ay treasure under na talaga yan. Kaya yan ang hukay natin. Okay, ay example, ito yung square, ito yung line. Katulad ng ating pinakita kanina, ay dito talaga tayo sa harap. Yan. Kaya lang ay
i-estimate nyo ang bato na yan kung saan yan gugulong, di ba? Kung pabor yan na gugulong sa inyong hukay, ay dapat meron kayong diyan, itong plan B. So ang maganda diyan kung talagang babagsak ito dito sa hukay nyo, kapag hinukay nyo dito ay dumistansya kayo. Okay, distansya kayo, punta kayo dito sa unahan, mga 3 meters bago kayo mag vertical na hukay, and then i-drifting nyo na lang papunta sa kanyang harap. Pareho lang yan na istorya. Ang importante, hindi nyo matanggal tong portion dito, baka gugulong yung malaking bato. Okay, at kung wala dito na portion, patuloy kayo sa ilalim niya kasi treasure under ang sign na ito. Ang square na yan, treasure under, dahil merong kasamang linya sa kanyang baba. Okay, puntahan natin. Tingnan natin yung parang diamond. Ito yung sinabi ko na mata. Merong dalawang mata. Aba, itong isa pala, triangle pala to na mata, oh. At itong mata na ito, saan ba ito nakatingin? Kung ito naka-align doon sa sign na square, kung ito man yan, ito, kung ito yung mata, naka-align siya sa square at papunta siya sa baba. Kaya ito ang ating final digging spot. Pero kung hindi yan naka-align doon sa square, so ang puntahan natin ay ang magkabilang dulo na matulis. Ito, meron siyang maliit na rito, papunta siya dito na direksyon. Kaya yan, gamitin na natin ng the best distance na 5 meters papunta diyan, at ganun din dito, itong papunta rito 5 meters, tisdig doon. Ngayon kung wala, dahil parang imbudo yan, merong butas, nagaganyan yan, may butas pa sa gitna, baka imbudo yan ng treasure inside the rock. Kita ko kanina may dala kayong mga maso. So kung nukpok nyo ang mga ibabaw ng bato, kasi malapad ang bato na yan, napansin ko, ay pwede talagang merong laman siya. Kasi ayan, ang lapad-lapad niya, malapad siya, at pwedeng somewhere sa ibabaw nito ay merong nakapats lamang na simento para doon sa butas na nilagyan nila ng mga giveaway. Okay, ang mga giveaway dyan ay pwedeng diamond, kasi merong diamond sign na mata. Ito, diamond yan. Kung diamond, yan ay lang yan, ang butas dyan sa bato, yung kakasya ang ating kamao, ang ating fist kakasya, kasi isang dakot na diamond, isang supot na diamond ang nandiyan dahil sa sign na ito. Hindi naman pwedeng isang kaban na diamond, kasi alam naman natin na kunting piraso ng diamond ay milyon-milyon na yan. Kaya isang supot lang siguro ng diamond, pero milyones na ang halaga. Sa palagay ko, kung hindi treasure under sa bato na ito, ay nasa loob ng malapad na bato na ito. So dalawa lang ang ating analysis din, mga katits. It's either under sa bato na ito na mayroong square line at mayroong mata dito na diamond ang bibig. So pwedeng yung kanina na dito tayo pupunta sa harapan ng square, or dito tayo, or dito mismo inside the rock or under the rock. Kaya pag vertical tayo dito ng hukay ay mag-drift tayo pagdating sa 3 meters pailalim under sa malaking bato. So ito yung pinakauna natin na diskarte. Ngayon pangalawa ay ang ibabaw at gilid ng mga bato na yan, ipukpukin nyo ng martilyo. At ang pangatlo ay sundan itong tulis ng diamond papunta doon 5 meters,
at dito naman sa kanyang kabila, sundan ang tulis kung saan nagturo. 5 meters pa rin. Okay, so yan lang aking pag-analyze sa inyong treasure signs mga katiyats. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless you all.